Lihim na impormasyon ng pamilyang Dongfang. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan sa hinaharap, tiyak na magiging isang revered god-level expert siya, si Lin Moyo. Maaaring mas malakas pa kaysa sa kanya, Xia Beijian. Para sa isang henyong tulad nito, alam ni Xia Beijian na dapat siyang makipag-ugnayan ng mabuti hanggat maaari, hindi dapat magkaroon ng sama ng loob. Ngayong nakikitang masayang nag-uusap sina Xia Zhu at Lin Moyo, labis ding natuwa si Xia Beijian. May banayad na halimuyak sa hangin. Tumingala si Lin Moyo at nakita si Dong Fangzhou na matikas na naglalakad palapit. Bilang isang prinsesa, bawat kilos ni Dong Fangzhou ay nagpapakita ng marangal na aura. Sa sandaling dumaan siya, naaakit niya ang maraming tingin. Ang kanyang kagandahan at pagiging maharlika ay naglalabas ng pambihirang pang-akit. Maging sina Xia Zhu at Zhuo Mei, na kapwa babae, ay naakit din sa kanya. Maraming mga babae pa nga ang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na kababaan ng loob, inferiority, nang makita si Dong Fangzhou. Si Dong Fangzhou ay marahang yumuko bilang paggalang. Nagbibigay galang si Dong Fangzhou kay Ginoong Jian Shen, Xia Beijian, nagbibigay galang kay banal na General Lin. Bagamat siya ay prinsesa, kung pag-uusapan ang katayuan, kahit si Xia Beijian na god level o si Lin Moyo na divine general, ay parehong mas mataas ng isang antas kaysa sa kanya. Ang pagiging prinsesa ay kanyang pagkakakilanlan, hindi ang kanyang lakas. Nagtaka si Xia Beijian, hindi alam kung bakit naparito si Dong Fangzhou. Ang lahi ng maharlika ay medyo hiwalay at espesyal. Ang pagsubok sa toreng banal na pagbaba ay hindi kailanman naging kaugnay sa kanila. Bagamat si Dong Fangzhou ay may pangalan lamang ngunit walang tunay na partisipasyon sa Xia Jing Academy, ang iba't ibang misyon at pagsubok doon ay walang kinalaman sa kanya. Mayroon siyang sariling landas ng pagsasanay. Paminsan-minsan lamang siyang humihiram sa bulwagan ng piitan, Tianfoban, para gamitin. Nagtanong si Xia Beijian, bakit naparito si Prinsesa Zhao? Hindi ba't mula pa dati, ang lahi ng maharlika ay hindi sumasali sa pagsubok ng toreng banal na pagbaba? Isang maningning na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Dong Fangzhou, tulad ng isang namumukadkad na rosas. Naparito ako para hanapin si banal na General Lin. Naguguluhang tumingin si Lin Moyo, hindi alam kung ano ang kailangan ni Dong Fangzhou sa kanya. Sinabi ni Dong Fangzhou, salamat sa pagdala sa akin ni banal na General Lin sa paglusob sa piitan, Foban, noong nakaraan. Ang bagay na ipinangako ko kay banal na General Lin, naihanda ko na po. Maaari ko po bang malaman kung kailan libre si banal na General Lin? Muntik nang makalimutan ni Lin Moyo ang bagay na ito. Kung hindi pa pinaalala ni Dong Fangzhou, marahil ay hindi niya ito Zudong, kusang, babanggitin. Ngunit dahil si Dong Fangzhou na ang kusang nagsabi, hindi na nagpakamagalang si Lin Moyo. Ngayon na, lalong lumawak ang ngiti ni Dong Fangzhou. Sige po, ako na ang magiging gabay ni banal na General Lin. Pinanood ang anino ng dalawang paalis, bahagyang kumunat ang noo ni Xia Beijian. Bamantong hininga si Xia Zhu at nagsabi, ito pala si Prinsesa Zhao. Napakaganda. Kung ikukumpara sa kanya, isa lang akong pangit na sisiw. Umiling si Feng Ziyo. Hindi ka rin naman nalalayo sa kanya. Pati si Zhuo Mei. Sinaman ang tingin ni Zhuo Mei si Feng Ziyo. Anong kinalaman ko dito? Ngumiti si Feng Ziyo ng alanganin, tila mali ang kanyang papuri. Si Xia Zhu at Zhuo Mei ay magaganda rin, ngunit kung ikukumpara kay Dong Fangzhou pagdating sa kilos at aura, KCHT, talagang hindi sila makakapantay. Sinabi ni Xia Zhu, hindi maihahambing. Prinsesa siya. Oy, tumawa si Xia Beijian. Ano naman kung prinsesa? Si Munting Zhu ay prinsesa rin ng aming pamilyang Xia. Ang katayuan at posisyon ay hindi natatalo sa kanya. Tumango si Feng Ziyo. Bagamat si Dong Fangzhou ay tinatawag na prinsesa ng imperyo, sa totoo lang, prinsesa lang siya ng isang god-level na pamilya. Ganoon lang ang kanyang katayuan. Huwag nang sabihin si Xia Zhu, kahit siya, na inapo ng mga swordsmen ng pamilyang Fang, ang kanyang katayuan ay hindi gaanong mababa kumpara kay Dong Fangzhou. Tiningnan ni Xia Beijian si Zhuo Mei.
Bata, kung pag-uusapan ang pagkakakilanlan, baka mas mataas at mas marangal ka pa kaysa kay Dongfang Zhao. Natigilan si Zuo Mei. Paano pong mangyayari iyon? Ngumiti lang si Xia Beijian. Malalaman mo rin agad. Ang formation ng teleportasyon sa labas ng palasyo ng imperyo ay umilo. Si Lin Moyo at Dongfang Zhao ay lumitaw dito. Sumunod, gumawa si Dongfang Zhao ng ilang hand seals, Thursday N. Ang teleportation formation ay humanig, at ang dalawa ay nagsimulang mag-teleport sa ikalawang pagkakataon, patungo sa loob ng palasyo. Walang anumang teleportation formation ang direktang makakapunta sa loob ng palasyo ng Shangxia Empire. Kailangang dumaan muna sa transfer point sa labas ng palasyo. Bukod dito, kailangan pa ng espesyal na hand seal para makapasok. Ito ay para na rin sa seguridad ng palasyo. Walang intensyong itago ni Dongfang Zhao kay Lin Moyo, ginawa niya ang hand seal sa mismong harapan nito. Ang hand seal ay katumbas ng isang password, patunay na malaki ang tiwala niya kay Lin Moyo. Naramdaman niyang sa paggawa nito, makukuha niya ang pabor ni Lin Moyo. Ngunit nang gawin niya ang seal, nakita niyang hindi man lang tumitingin si Lin Moyo, kaya hindi niya maiwasang medyo madismaya. Ang tanawin sa loob ng palasyo ay napakaganda, may magagandang ibon at mababangong bulaklak. Bilang palasyo ng Shangxia Empire, ang arkitektura ay napakalaki, sumasakop sa malawak na lupain. Sa loob ng palasyo ay mayroon pang ilang maliliit na bundok na may taas na ilang dosenang metro. Sinasabing espesyal itong inilipat dito ng mga God-level expert. Kung isang ordinaryong tao ang bibisita sa loob, aabuti ng ilang araw. Napansin ni Dongfang Zhao na iba si Lin Moyo sa ibang tao. Halatang unang beses niyang makarating sa palasyo, ngunit hindi siya nagpakita ng pagkamangha. Kung ibang tao ito, tiyak na mamamangha. Kalmado ang personalidad ni Lin Moyo, at saka, nakapagpabagsak na siya ng ilang buong lungsod dati. Kakaunti na lang ang makakapagpamangha sa kanya. Sabay na pumasok sina Dongfang Zhao at Lin Moyo sa palasyo. Kasabay nito, sinabi niya, ang aming lahi ng Maharlika ang namamahala sa lihim na imbakan, Mat KH, na ito. Sa loob ay may ilang sinaunang kasulatan, Dintik Si Zua, na hindi matatagpuan sa labas. Kahit ang iyong guro, Bai Yiwen, ay hindi pa nababasa ang mga ito. Kailangan mong aipangako sa akin na hindi mo ikakalat ang mga nilalaman na makikita mo ngayon, kahit sa iyong guro. Nag-isip sandali si Lin Moyo. Sige, naniwala si Dongfang Zhao sa salita ni Lin Moyo. Nagpatuloy siya, bukod sa pagdala sa iyo para tingnan ang mga materyales, nais ko ring mag-alok ng isa pang kasunduan sa iyo. Sabihin mo, hindi agad pumayag si Lin Moyo. May mga kasunduang maaaring gawin, ngunit mayroon ding hindi. Sinabi ni Dongfang Zhao, ang aming maharlikang pamilya ay may hawak na isang piitan, Foban. Ngunit mayroon lamang itong normal at nightmare difficulty. Ayon sa kalkulasyon ng aking ama, ang difficulty ng piitang ito ay maaaring umabot sa hell difficulty. Ngunit mula pa noon, hindi pa namin nakukumpleto ang pag-upgrade ng piitan. Matutulungan mo ba kaming makumpleto ito? Hindi pa rin pumayag si Lin Moyo. Ilang level ang piitan? Sinabi ni Dongfang Zhao, may 45 levels. Sakto lang para makapasok ka. Nag-isip sandali si Lin Moyo. Kung talagang 45 level na piitan ito, maaari kong subukan. Natutuwa si Dongfang Zhao. Kung gayon, ituturing kong pumayag ka na, ha? Anong kondisyon ang gusto mo? Sabihin mo lang, hanggat nasa loob ng aking kakayahan, magagawa ko. Sinabi ni Lin Moyo, kung magagawa ko ba o hindi, hindi pa natin alam. Tungkol naman sa aking hihilingin, saka na natin pag-usapan. Kung hindi ko naman magawa, walang silbi kung sasabihin ko ngayon. Ngumiti ng maluwag si Dongfang Zhao. Naniniwala ako sa iyo. Matapos maglakad ng ilang sandali, nakarating din sila sa harap ng isang palasyo. Ang palasyo ay may sinaunang itsura, hindi masyadong kapansin-pansin. Bukod dito, walang anumang marka sa labas. Paano mo mahuhulaan na ito pala ang lihim na imbakan ng imperyo? Kumatok si Dongfang Zhao sa malaking pinto ng palasyo. Gamit ang malinaw na boses, tumawag siya, Lolo Li, ako po ito.
Ilang segundo ang lumipas, dahan-daang bumukas ang malaking pinto. Pagkatapos, isang kakaibang aura ang lumabas. Aura ng God level. Hindi ito tulad ng mga sleeping gods, NGUTHN, ng mga matatanda sa imperyo, kundi tunay na God level. Ngunit kung ikukumpara kina Yan Guangsheng at Bai Yiwen, tila medyo mas mababa pa rin. Bilang maharlikang pamilya, normal lang na magkaroon ng isa o dalawang God-level expert sa pamilya. Hindi ito gaanong pinag-isipan ni Lin Moyo. Pasok. Pinapasok ni Dong Fangjiao si Lin Moyo. Sumara ng malakas ang malaking pinto. Ang mga ilaw sa loob ng lihim na imbakan ay nagniningning ng husto, mas maliwanag pa nga ng kaunti kaysa sa labas na mundo. Isa pala itong lihim na kaharian, Bikan. Natuklasan ni Lin Moyo na nakapasok siya sa isang lihim na kaharian na may napakalawak na espasyo. Ang malaking tarangkahan ng palasyo ay isa lamang pasukan patungo dito, matapos itong eye the skies. Sa loob ng lihim na kaharian, maraming malalaking kahoy na kabaynet ang nakakalat. Sa unang tingin, mukhang magulo, walang sinusunod na pattern. Ngunit kung titingnang mabuti, matutuklasan na ang pagkakalagay ng mga kabaynet na ito ay napakametikuloso. Ang spirit attribute ni Lin Moyo ay lumampas na sa 100,000, malayong nauna sa mga propesyonal na kapareho niya ng antas. Ang malakas na spirit attribute ay nagbigay kay Lin Moyo ng napakatatalas na pandama. Idagdag pa na sa pagsubok sa toring banal na pagbaba, nakalaban din niya ang isang formation master mula sa militar, kaya mayroon na siyang tiyak na pag-unawa sa mga formation. Mabilis niyang naramdaman na ang mga kahoy na kabaynet na. Ito ay nakalagay pala sa mga node point ng isang formation. Ang kalangitan at lupa sa loob ng lihim na kaharian ay bumubuo ng isang malaki at nakakatakot na formation. Kung basta-basta kang papasok ng walang pahintulot, malamang ay direktang tatanggap ka ng atake mula sa formation. Nakatago sa isang lihim na kaharian, pinagsama sa isang makapangyarihang formation, at binabantayan pa ng isang God-level expert. Ang lihim na imbakan na ito ay masasabing lubos na matibay. Ang ganitong kahigpit na proteksyon ay lalong nagpataka kay Lin Moyo. Posible bang sa Shangxia Empire ay may mga taong maglalakas loob na pumunta rito para magpakamatay? Kung ang mga demonyo ng kalaliman ang sumalakay hanggang dito, malamang ay nalipol na ang lahi ng tao. Ano pa ang silbi ng lihim na imbakan na ito? At hindi rin tiyak kung interesado ang mga demonyo ng kalaliman sa mga bagay ng lahi ng tao. Pansamantala, hindi ito maintindihan ni Lin Moyo. Sumunod ka sa akin. May formation dito kaya huwag kang maliligaw, narinig ang boses ni Dong Fangjiao. Sinundan ni Lin Moyo ang mga yapak ni Dong Fangjiao papasok sa lihim na kaharian. Mabilis na nagbago ang tanawin sa harap nila. Umalis sila sa sakop ng formation. Ang halimuyak ng tsaa ay umabot sa kanyang ilong. Sa unahan ay may nakahandang lamesa para sa tsaa. Isang matandang lalaki ang nakahiga sa isang upuan sa harap ng lamesa, mukhang napaka-relax. Ang kanyang kilos at galaw ay medyo katulad ni Meng Anwen, ngunit naramdaman ni Lin Moyo na mas natural si Meng Anwen. Mabilis na lumapit si Dong Fangjiao, nagsali ng isang tasa ng mainit na tsaa para sa matanda. Lolo Li, naikwento ko na po sa inyo si Lin Moyo noon, natatandaan niyo pa po ba? Tumango si Dong Fang Li. Jiao Yato, batang babae, apo, hindi pa naman ganoon kasama ang memorya ko. Pagkasabi nito, ikinaway niya ang kanyang kamay. Ilang libro ang lumipad mula sa estante at lumapag sa lamesa. Ang mga librong ito ay naglalabas ng napakasinaunang aura ng kasaysayan. Pumikit si Dong Fang Li. Isang araw lang para basahin ang mga librong ito dito. Bahagyang kumunat ang noo ni Lin Moyo. Ang ugali ng God-level expert na ito na nagngangalang Dong Fang Li ay medyo mayabang. Bukod pa rito, malinaw niyang nakikita na sa estanteng iyon ay may hindi bababa sa 100 libro, ngunit iilan lang ang ibinigay sa kanya para basahin, wala pang 10% nito. Hindi kumibo si Lin Moyo. Ang kanyang tingin ay unti-unting lumamig. Kung ganito lang din naman, parang okay lang kahit hindi nabasahin. Mabilis na napansin ito ni Dong Fangjiao. Agad siyang bumulong ng ilang salita sa tainga ni Dong Fang Li. Biglang iminulat ni Dong Fang Li ang kanyang mga mata, tiningnan si Lin Moyo.
Nang makita niya ang sagisag ng banal na general sa balikat ni Lin Moyo, ang kanyang tingin at ugali ay agad na nagbago ng 180 degrees. Ang dating mayabang na ugali ay naglaho, sa halip ay ngumiti pa, at may bahid pa ng pagkagulat. Ha, si banal na General Lin pala. Sa iba't ibang tao, dapat iba ang ugali. Ang katayuan ni Lin Moyo bilang banal na general ay kapantay niya. Natural na hindi siya nang ahas na maging pabaya. Nagtanong si Lin Moyo, ito lang po ba ang maaari kong basahin? Tumawa si Dongfang Li. Haha, sa katayuan ni banal na General Lin, syempre hindi lang ito ang mababasa. Pagkasabi nito, muli niyang ikanaway ang kamay. Ang buong estante ng libro ay lumipad at matatag na huminto sa harap ni Lin Moyo. Banal na General Lin, uminom ka muna ng tsaa at dahan-daang magbasa. Kahit gaano katagal mo gustong magbasa, pwede. Hindi na masama, walang intensyong makipagtalo si Lin Moyo sa iba. Kailangang bigyan ng mukha ang God-level expert. Salamat po, Senior. Ngumiti si Lin Moyo, direktang kumuha ng libro at nagsimulang magbasa, binaliwala kung ano pa ang sinabi ni Dongfang Jiao. Hanggat naabot niya ang kanyang layunin, sapat na iyon. Ang ibang bagay ay hindi mahalaga. Sinabi ni Dongfang Jiao noon na ang mga sinaunang libro sa lihim na imbakan ng kanilang imperyo ay hindi matatagpuan sa labas, bunga ito ng maraming taon ng pangungulekta ng lahi ng Maharlika. Naniniwala rin si Lin Moyo na ang kanilang nakolekta ay tiyak na hindi lamang ang kaunting nasa harapan niya ngayon. Marahil, ito lang ang bilang na maaaring ipakita sa iba. Sa mga libro ay nakasulat ang mga sikreto, ilang bagay na ayaw ipaalam sa iba na nangyari maraming taon na ang nakalipas. Kasama rito ang tungkol kay Jiang Taishu, at pati na rin ang tungkol kay Divine Mage Xian. Ang mga impormasyong ito ay talagang hindi matatagpuan sa labas. Mas lalong naintindihan ni Lin Moyo ang mundong ito. Nalaman niyang alam pala ng maharlikang pamilya na buhay pa si Jiang Taishu, at alam din nilang ang lihim na kaharian ni Jiang Taishu ay nasa loob mismo ng bulwagan ng piitan sa Xia Jing Academy. Hindi dahil pinili ni Jiang Taishu ang bulwagan ng piitan, kundi dahil iyon lamang ang maaari niyang piliin. Sa kasalukuyan, tanging ang patuloy na elemental energy sa bulwagan ng piitan ang makakapagpanatili sa kanyang lihim na kaharian magpakailanman. Sa matinding digmaan noon, si Divine Mage Xian ay tuluyang naglaho. Pagkatapos noon, lumitaw ang piitan ng Battlefield No. 3. Noon, may mga naghinala na si Divine Mage Xian ay nasa loob ng Battlefield No. 3, ngunit hindi siya natagpuan. Naunawaan ni Lin Moyo na iyon ay dahil ayaw magpakita ni Divine Mage Xian. Sa mga materyales, marami ring sinabi tungkol sa Eternal Battlefield. Ang nakakuha ng interes ni Lin Moyo ay ang balita tungkol sa Primordial Secret Realm at sa Dragon King Palace Dungeon. Mula pa noon, ang lahat ay laging mausisa tungkol sa Primordial Secret Realm. Ang mga Primordial Rune, Nguyen Thuy Van, ay makapangyarihan, hiwalay sa lahat ng sistema ng propesyon sa labas, napakalakas. Karamihan sa mga nakakuha ng Primordial Rune ay hindi ito napapanatili sa huli. Ang mga nakapanatili sa Rune, nakakompleto ng pagsasanib, fusion, at nakapasok sa Primordial Secret Realm para makuha ang resulta ay napakakaunti. Ngunit mayroon pa ring nakapagpanatili ng skill ng Primordial Rune. Kaya lang, ayon sa kanila, kung permanenteng pananatilihin ang skill, mababawasan ang lakas nito. Tungkol naman sa sitwasyon sa loob ng Primordial Secret Realm, walang nakakaalam. Ang dangal ng banal na general ay hindi maaaring maliitin. Pagkatapos lumabas ng lahat, nawawala ang alaala tungkol doon, sa Primordial Secret Realm. Mukhang kailangan mong personal na pumasok para malaman. Mula pa noon, ang espasyo sa ibabang bahagi, TNG, ng Battlefield Primordial Secret Realm, ay hindi nagtatagal. Sa mga mata ni Lin Moyo, sumiklab ang diwa ng pakikipaglaban. May mga nakapagpanatili ng skill ng Primordial Rune. Kung gayon, magagawa ko rin. Kung magagawa kong gawing sariling skill ang malakas na sundalo, CUNG Bean, na ito, ang aking Baofa, pagsabog, burst, na lakas ay tataas sa isang nakakatakot na antas. Kung ikukumpara sa Primordial Secret Realm, ang impormasyon tungkol sa Dragon King Palace Dungeon ay mas kaunti.
Hindi kakaunti ang nakakaalam sa pagkakaroon ng piitang ito, ngunit mas bihira pa ang mga nakakapasok. Pangunahin dahil hindi nila naabot ang kwalifikasyon para makapasok. Nakasulat sa mga talaan na nakapasok na dati si Jiang Taishu, ngunit walang kasunod na impormasyon. Habang binubuklat ni Lin Moyo ang mga materyales, si Dongfang Zhao ay nagtitimpla ng tsaa at nagsasalin sa tabi, tila isang masunuring dalaga. Paminsan-minsan, bumubulong siya ng ilang salita kay Dongfang Li. Hindi alam kung ano ang sinasabi niya, ngunit napapatawa nito si Dongfang Li. Lubos na minamahal ni Dongfang Li ang apo niyang ito mula sa maharlikang pamilya. Ikinwento ni Dongfang Zhao ang ilang mga nagawa ni Lin Moyo, na naging dahilan para mag-iba ang tingin ni Dongfang Li kay Lin Moyo. Level 37 pa lang ay naging banal na general na. Isang tao laban sa 10,000 sundalo. Nag-iisang lumaban sa isang level 70 na Dragon Clan War General. Talagang hindi ka panipaniwala. Ikinwento rin ni Dongfang Zhao kung paano siya dinala ni Lin Moyo sa paglusob sa piitan, na lalong nagpahirap kay Dongfang Li na maniwala. Napakabilis magbasa ni Lin Moyo. Kung saan nababasa, doon natatandaan. Sa loob lamang ng halos kalahating araw, natapos na niyang basahin ang ilang pangkat ng sinaunang libro sa estante. Nadagdagan ang kanyang kaalaman sa maraming misteryo, lalong yumaman ang kanyang karanasan. May kumikislap na liwanag sa kanyang mga mata. Naramdaman ni Lin Moyo na mas naunawaan niya ng ilang bahagi ang mundong ito. Nakatulong pa nga ito sa kanyang sariling propesyon. Masayang nagtanong si Dongfang Zhao, "Kumusta? May nakuha ka ba?" Tumango si Lin Moyo. "Hindi naman masama. Totoong may ilang impormasyon dito na wala sa labas. Sayang lang." Nagtaka si Dongfang Zhao. "Sayang ang ano?" "Sayang, hindi ko nahanap ang gusto ko," mahinang sabi ni Lin Moyo, pagkatapos ay ibinalik ang libro sa estante. Sinabi ni Dongfang Li, "Banal na General Lin, ano ang nais mong malaman? Baka matulungan ka ng matandang ito." Sinabi ni Lin Moyo, "Nais kong malaman ang tungkol sa lupain ng ilang nakawalan, Honghu Chithia, at impormasyon tungkol sa boss sa sentral na lugar, Kovcc Tiloy, sa itaas na bahagi, THUNG-TNG, ng Eternal Battlefield." Biglang nanlaki ang mga mata ni Dongfang Li. Ang kanyang tingin ay parang matalas na espada na tumutok kay Lin Moyo. Ang God-level aura sa kanyang katawan ay sumiklab. Ngunit ang God-level aura ay hindi kayang supalan si Lin Moyo. Kalmado ang tingin ni Lin Moyo na sinalubong ang tingin ni Dongfang Li. Hindi po kaya alam ni Senior? Nahulaan niyang marahil ay may mas marami pang lihim na impormasyon ang maharlikang pamilya. Kanina, sa pamamagitan ng mga libro, nalaman niyang mula nang itatag ang Shangxia Empire, ito ay palaging hawak ng pamilyang Dongfang. Hanggang ngayon, ilang libong taon na ang kasaysayan nito. Sa ganitong katagal na kasaysayan, ang mga nakatagong yaman at impormasyon, no I think, inner details, ng pamilyang Dongfang ay tiyak na napakalalim. Bilang isang God-level expert mula sa maharlikang pamilya, tiyak na maraming alam si Dongfang Li. Ang reaksyon ni Dongfang Li ay halos nagpatunay sa hula ni Lin Moyo. Huminga ng malalim si Dongfang Li, bahagyang ikan-away ang kamay. Ang estante ng libro ay bumalik sa dati nitong lugar. Sumunod, isa pang libro ang lumipad mula sa formation. Ang impormasyong gusto mo ay nandito. Hindi ito maaaring basahin ng ordinaryong tao. Kahit si Zhao Zhao ay walang karapatang basahin ito. Tumango si Lin Moyo. "Naiintindihan ko po. Tatandaan ko po ang pabor na ito." Kahit si Dongfang Zhao ay walang karapatang basahin ito, ngunit ipinabasa sa kanya. Malinaw na ipinapahiwatig na binigyan siya ng malaking mukha, pabor, kaya dapat niyang tandaan ang utang na loob na ito. Hindi lang mahilig magsalita si Lin Moyo, hindi naman siya tanga pagdating sa pakikipag-ugnayan sa tao. Kung sinabi ng ganito at hindi pa rin niya naintindihan, talagang tanga na siya. Ito mismo ang sagot na gusto ni Dongfang Li. Saka lamang niya ibinigay ang libro kay Lin Moyo. Ang impormasyon tungkol sa lupain ng ilang nakawalan at ang bagay na iyon ay hindi marami, mas maikli pa sa 100 pahina lamang. Kahit paano, hindi inaasahan ni Lin Moyo na ang Eternal Battlefield ay may kaugnayan pala sa lupain ng ilang nakawalan. Bukod dito, mula pa noong simula ng pagkakatatag ng Shangxia Empire,
ang bagay na iyon ay naroroon na sa sentral na lugar ng Eternal Battlefield. Ang kasaysayan ng pagkakaroon nito ay hindi na makalkula. Sinasabing may kaugnayan ang dalawa. Minsan, may mga desolate beasts, Hongthu, mula sa lupain ng ilang nakawalan na nakapasok sa Eternal Battlefield, naghasik ng lagim doon. Sa huli, isang nakakatakot na enerhiya ang sumiklab mula sa sentral na lugar, pinatay ang lahat ng mga desolate beast na ito. Dahil dito, nalaman ni Lin Moyo na ang mga desolate beast na iyon ay hindi pala imposibleng patayin. Kailangan lang tingnan kung sapat ba ang lakas. Matapos basahin, huminga ng malalim si Lin Moyo. Tila may nakuha siya, ngunit tila wala rin. Tutal, nagkaroon na siya ng utang na loob na ito. Kung may pagkakataon sa hinaharap, babayaran na lang niya ito. Ang lahi ng Maharlika ay may hawak na hindi kakaunting piitan. Ang laki ay hindi kasing lawak ng bulwagan ng piitan sa Xia Jing Academy, ngunit ang kalidad ng mga piitan ay hindi masama. Sapat na ito para sanayin ang mga susunod na henerasyon. Dinala ni Dongfang Zhao si Lin Moyo sa harap ng piitan na kailangang i-upgrade. Ito ang piitan. Sa ibabaw ng vortex ng piitan ay may kumikislap na liwanag. Matapos suriin ni Lin Moyo, nagpakita siya ng kakaibang ekspresyon. Hindi niya inaasahan na ito pala ay isa sa 5 dakilang elemental dungeons, ang Electro Element Dungeon, Foban Nguyen Tidin. Dati, sa 5 dakilang elemental dungeons, 3 na ang hawak ni Lin Moyo. Tanging ang light at electro lamang ang hindi mahanap. Nagkataong napunta si Lin Moyo sa Abyss World at nakapasok sa Light Element Dungeon. Tanging ang Electro Element Dungeon na lamang ang hindi alam kung nasaan. Hindi niya inaasahan na makukuha niya ito nang walang kahirap-hirap. Ang Electro Element Dungeon ay nasa mismong harapan niya. Hindi ko inaasahan na ang Electro Element Dungeon ay nasa kamay ninyo pala, malamig na ngumiti si Lin Moyo. Sinabi ni Dongfang Zhao, ilang dekada na ang nakalipas, isang senior sa pamilya ang nagkataong nakatagpo nito kaya dinala niya ito pabalik. Ang 5 dakilang elemental dungeons ay may espesyal na alamat. Pinatunayan ng katotohanan na ang alamat ay hindi walang basehang chismis. Nagtanong si Dongfang Zhao, banal na General Lin, maaari mo bang i-upgrade ito? Ang mga requirements sa pag-upgrade ng bawat piitan ay hindi magkakatulad. Maaari ko lang subukan, hindi pa rin direktang pumapayag si Lin Moyo. Sinabi ni Dongfang Zhao, syempre. Nakuha namin ang piitan na ito ilang dekada na, at sinalakay na namin ito ng ilang libong beses. Ito ang impormasyon tungkol sa piitan, tingnan mo muna. Kinuha ang impormasyon na ibinigay ni Dongfang Zhao, mabilis itong binasa ni Lin Moyo. Nalaman niya ang partikular na proseso ng pagsalakay sa piitan. Halos nasira na ng lahi ng Maharlika ang piitang ito, bawat detalye ay pinag-aralang mabuti. Ngunit wala pa ring paraan para makumpleto ang pag-upgrade nito. Sinubukan na nila ang lahat ng paraan, ngunit ang resulta ay pawang walang silbi. Sa pagkakataong ito, dahil nakita ni Dongfang Zhao na madaling na-upgrade ni Lin Moyo ang Water Element Dungeon sa bulwagan ng piitan, at narinig pa niyang ang Fire at Wind Element Dungeons ay na-upgrade din ni Lin Moyo, kaya naisip niyang imbitahan si Lin Moyo para sumubok. Matapos basahin ni Lin Moyo ang impormasyon, marahil ay may hula na siya. Nagpatuloy si Dongfang Zhao, anong kondisyon ang gusto mo? Sabihin mo lang, hanggat kaya kong gawin, tiyak na papayag ako. Sumagot si Lin Moyo, simple lang ang hiling ko. Kung makumpleto ang pag-upgrade ng piitan, gusto kong salakayin ang piitan ng ilang beses. Bago ako matapos sa pagsalakay, hindi pwedeng pumasok ang ibang tao sa piitang ito. Talagang hindi naman ito labis na kahilingan. Medyo kakaiba lang. Ang pagsalakay sa piitan ay malinaw na hindi nakakaistorbo sa isa't isa. Bakit kailangang gawin ito ni Lin Moyo? Gayunpaman, hindi na nagtanong pa si Dongfang Zhao. Ang kahilingang ito ay lubos na katanggap-tanggap. Handa na sana siyang pumayag nang biglang may sumigaw mula sa likuran. Hindi ako papayag. Ang piitan ay pag-aari ng ating Maharlikang pamilya. Kailan pa nagkaroon ng karapatan ng isang tagalabas na magdesisyon dito? Nagbago ang ekspresyon ni Dongfang Zhao. Nakita niya ang isang binatang may magandang itsura na naglalakad palapit. Ang edad nito ay mukhang mas matanda ng 10 taon kay Dongfang Zhao.
Ang kanyang kasuotan ay marangya, ang kanyang kilos ay pambihira. Bagamat hindi makita ni Lin Moyo ang tunay na antas nito, mahuhulaan niyang ito ay lampas sa level 45. Mas matanda ng 10 taon kay Dongfang Zhao, ngunit nasa level 40 dagdag lang. Ang taong ito ay malayong mas mababa kay Dongfang Zhao. Hindi lang sa talento, kundi lalo na sa paraan ng pakikipag-usap, mas lalong mababa. Bahagyang kumunat ang noo ni Dongfang Zhao at agad na sinabi, ito. Ang aking pangalawang kapatid, si Dongfang Shan. Naintindihan ni Lin Moyo ang pagkakakilanlan ng kaharap, isang miyembro ng maharlikang pamilya, isang prinsipe. Lumapit si Dongfang Shan, hindi man lang tiningnan si Lin Moyo. Saan galing ang pasang ito, Xiao Meo? Nangangahas magsalita ng kung ano-ano dito. Ang piitan ng ating maharlikang pamilya, kailan pa pinamahalaan ng ganitong klasing tao? Zhao Zhao, kailan ka pa nakipagkaibigan sa ganitong walang kwentang tao? Agad na nagbago ang mukha ni Dongfang Zhao. Ang mga salitang ito ay nakainsulto na kay Lin Moyo. Sa mga mata ni Lin Moyo, kumislap ang isang mapanganib na aura. May tumawag na naman sa kanya na pusa o aso. Ang banal na general na hindi mahahamak ay hindi maaaring insultuhan. Sa kanyang mental world, ang Divine Core Domain ay dahan-daang umikot. Isang hibla ng killing intent ang lumabas. Killing intent, matalas ang pakiramdam ni Dongfang Zhao, sa isang iglap ay napansin niya ang kakaiba. Sa harap ng kanyang mga mata, sumiklab ang apoy. Sa palad ni Lin Moyo, lumitaw ang isang bowl ang apoy, Soul Flame. Isang napakadelikadong aura ang agad na kumalat. Huwag, sumigaw si Dongfang Zhao, ngunit huli na ang lahat. Isang bowl ang apoy ang bumagsak. Si Dongfang Shan ay agad na natakot at sumigaw ng malakas. Gamulong siya sa lupa, yakap ang sarili, walang tigil sa pagsigaw sa sakit. Hindi ginamit ni Lin Moyo ang buong lakas. Gumamit lamang siya ng kaunting spirit power para kontrolin ang pinsala ng Soul Flame. Kung hindi, agad niya itong mapapatay. Hindi ito biro. Dati, hindi niya makontrol ang lakas ng skill, ngunit matapos maranasan ang pagsubok sa toring banal na pagbaba, ngayon, kaya nang kontrolin ni Lin Moyo ang skill na ito ayon sa gusto niya. Sa loob ng 20 araw, libu-libong laban, ang nakuha niya ay kahanga-hanga. Muling sumiklab ang apoy. Muling sumigaw si Dongfang Shan sa sakit. Ang pinsala ay hindi malaki, ngunit tiyak na napakasakit. Gustong humingi ng tawad ni Dongfang Zhao, ngunit nang masalubong niya ang tingin ni Lin Moyo, hindi niya mapigil ang manginig. Ang tingin ni Lin Moyo ay kasing lamig at kalmado pa rin tulad ng dati. Kaya lang, ang ganitong klaseng kalmado ay hindi normal, walang bahid ng anumang emosyon. Gamit ang kanyang mga mata, sinabi ni Lin Moyo kay Dongfang Zhao, tumahimik ka. Huwag kang magsalita, makapal na killing intent. Muling sumiklab ang apoy sa kanyang palad. Si Dongfang Shan ay patuloy pa ring sumisigaw sa sakit. Kinokontrol ni Lin Moyo ang skill. Hindi niya ito papatayin, hindi rin niya ito hahayaang mawalan ng malay. Simple lang, gusto niya itong pahirapan. Gustong sabihin ni Dongfang Zhao kay Lin Moyo na tumigil na, ngunit hindi niya alam kung paano magsisimula. Ang relasyon nila ni Lin Moyo ay hindi ganoon kalapit. Bukod pa rito, ano ang katayuan ni Lin Moyo? Isang banal na general, isang nilalang nakapantay ng God-level expert, tinawag na pusa, o aso. Hindi siya agad pinatay ni Lin Moyo ay maituturing ng magalang. Walang intensyong patayin siya ni Lin Moyo. Nag-isip si Dongfang Zhao, at nagpa siya na lang na huwag makialam. Sino ba kasing nagsabi sa kanya na magsalita ng kung ano-ano? Karapat-dapat lang siyang magdusa ng kaunti. Ang mga sigaw sa sakit ay umalingaw-ngaw sa loob ng palasyo, at sa wakas ay nakaagaw ng pansin ng iba. Isang grupo ng mga gwardya ng palasyo ang agad na tumakbo palapit. Nang makita nila ang taong nakahandusay sa lupa, agad na nagbago ang kanilang mga mukha. Ang knight na namumuno ay agad na hinugot ang kanyang sandata at sumugod kay Lin Moyo. Tigil, sigaw ni Dongfang Zhao, ngunit huli na siya. Bahagyang itinuro ni Lin Moyo ang kanyang daliri paarap. Skill, Bone Spears. Bawat isa ay may dalang nakakatakot na lakas na tumatagos, penetrating power, humahaginit na sumugod. Ang kanyang spirit attribute ay tumaas ng 4 na beses kumpara noong level 39 siya.
Ang skill na Bone Spears ay tumaas lamang ng isang level, ngunit ang lakas nito ay tumaas ng hindi bababa sa 3 beses. Sa lupa, sumilaw ang liwanag, nakakasilaw. Nagbago ang mukha ng sumusugod na knight. Agad niyang naramdaman ang banta sa kanyang buhay. Hindi lang siya ang mamamatay, kundi pati ang mga kasama niya sa likuran ay maaaring mamatay din. Wide Area Defense Skill. Likas na inactivate ng knight ang defense skill. Hindi niya maintindihan, malinaw na nasa level 50 dagdag na siya, bakit kaharap ang isang kalaban na nasa level 40 dagdag lang ay ganito ang nararamdaman niya? Ang suporta mula sa likuran ay mabilis na nagbigay ng buff sa kanya, pinapataas ang lakas ng kanyang skill. Ang mga Bone Spear ay tumama sa protective barrier, naging dahilan para ito'y paulit-ulit na ma-deform, na parang malapit ng mabasag. Nagngalit ang ngipin ng knight, nagtiis. Sa wakas, nakayanan niya ito. Hindi pa siya nakakahinga ng maluwag ng sumilaw na naman ang liwanag sa harap niya. Isa na namang kumpol ng Bone Spear ang lumipad palapit. Bakit ang laki? Nagbago ang kanyang mukha, kaya lang niyang ipaglaban ang kanyang buhay para depensahan ito. Isang beses lang umatake si Lin Moyo, ngunit sa isang segundo, direkta niyang na-activate ang 3 bugso ng Bone Spears. 3 beses sa isang segundo. Sa kasalukuyan, ang kanyang casting speed ay nasa sukdulan na. Nasangga lamang ng knight ang unang bugso ng Bone Spears. Paano man niya gawin, hindi niya masalo ang ikalawang bugso. Basag ang depensa. Itinaas niya ang kanyang kalasag sa harap, buong katawan ay nagliwanag. Maximum Defense. Pinaihit ang kalasag, kasabay nito ay lumaki ito. Skill, Giant Shield. Ang Giant Shield kasama ang Maximum Defense ay matatag na pinrotektahan ang mga kasama sa likuran. Sa sandaling ito, ang dalawang mage sa likuran niya ay tinarget si Lin Moyo, nagsimulang mag-cast ng skills. Ngumisi si Lin Moyo. Ang kanyang dalawang kamay ay sabay na nagpakawala ng dalawang apoy. Skill, Soul Flame. Dalawang sigaw sa sakit ang umalingaw-ngaw. Ang dalawang mage ay hindi pa man nakakapag-cast ng skill ay direkta ng naantala. Ang dalawang ataking ito ay halatang mas mabigat kaysa sa mga nauna. Ang dalawang mage ay bumagsak sa lupa, walang malay. Lumakad si Lin Moyo ng 2 hakbang, sumugod sa harap ng knight. Itinurong niya ang kalasag. Skill, Bone Spears. Bang, bang, bang. Isang segundo, 3 bagsak. Isa na namang 3 bugso ng Bone Spears. Kaya lang, sa pagkakataong ito, lahat ng Bone Spears ay nakatuon ang pagsabog sa iisang punto. Agad na nasira ang Maximum Defense. Tumilapon ang knight kasabay ng isang sigaw sa sakit. Bumagsak sa lupa, walang malay. Electro Element Dungeon. Agad na nasira ang Maximum Defense. Tumilapon ang knight kasabay ng isang sigaw sa sakit. Bumagsak sa lupa, walang malay. Ang 5 taong team na sumugod knight, support, healer, kasama ang 2 mage ngayon, tanging ang support at healer na lang ang nakatayo doon. Napakabilis na tapos ang laban. Mula nang dumating sila hanggang sa matapos, wala pang 3 segundo ang lumipas. Si Dongfang Zhao sa tabi ay natigilan. Ang ganitong klase ng combat technique tulad ng kay Lin Moyo, magagawa ba talaga ito ng isang tao? Hindi lamang ito kapansin-pansin, kundi pati na rin napakakinis at gumagalaw. Talagang napakalakas. Nang tumalikod si Lin Moyo, muling sumiklab ang apoy. Ang miyembro ng maharlikang pamilya, Dongfang Shan, na kara-rating lang ng 2 segundong pahinga ay muling sumigaw sa sakit. Hindi siya kinalimutan ni Lin Moyo. Napakatindi magtanim ng galit si Lin Moyo. Nang makita ito ni Dongfang Zhao, kumaibat ang kanyang talukap. Tahimik niyang naisip, sa hinaharap, hinding-hindi ko dapat galitin si Lin Moyo. Ang labanan dito ay lalong nakaagaw ng pansin ng mas maraming tao. Isang malakas na aura ang dumaan. May lumipad palapit, isang peak-level professional na nasa level 70 dagdag. Lumilipad sa himpapawid. Ang kara-rating na tao ay tumayo sa gitna ng himpapawid, nakita ang sitwasyon sa loob ng bulwagan, at agad na nagbago ang kanyang mukha. Sumigaw siya ng malakas, pangahas. Nangangahas kang sakta ng prinsipe sa loob mismo ng palasyo? Sino ang nagbigay sa iyo ng ganitong katapangan? Bahagyang napapikit ang mga mata ni Lin Moyo, naglabas ng mas mapanganib na aura.
Hindi naman sa hindi pa siya nakapatay ng level 70 dagdag. Mabilis na tumakbo si Dongfang Jiao, sumisigaw ng malakas, ika-6 na tiyo, luksok, hindi pagkakaunawaan ito. Kung hindi siya sumigaw para pigilan ito, maaaring hindi na talaga mailigtas ang sitwasyon. Hindi maaaring makipagsapalaran laban sa Undead Legion ni Lin Moyo. Kung talagang maglalaban sila, ang palasyong ito ay malamang masisira ang mahigit kalahati. Bukod pa rito, kahit si Lin Moyo ay tumayo lang doon at hayaan silang patayin siya, kahit ang kanyang ama, ang Emperor, pa ang dumating, hindi ito mangangahas na pumatay. Kung hindi, tiyak na sisirain ng Mad God, Yan Guangsheng, at White God, Bai Yiwen, ang buong palasyo na ito. Nang makitang namagitan si Dongfang Jiao, alam ni Lin Moyo na hindi na maaaring ituloy ang laban na ito. Binawi ni Lin Moyo ang kanyang skill, hindi na muling kumilos. Si Dongfang siya na nakahandusay sa lupa ay sa wakas nakahinga ng maluwag. Pinigilan niya ang sakit, nagpumiglas, at sumigaw ng malakas, ika-6 na tiyo, patayin mo siya. Patayin mo siya. Hindi pa natatapos ang kanyang salita, biglang sumigaw na naman si Dongfang Shan sa sakit. Sa pagkakataong ito, mas masakit pa kaysa dati. Gamulong-gulong siya sa lupa. Ang ika-6 na tiyo, na tinutukoy ng dalawa, Dongfang Jiao at Dongfang Shan, ay nanlisik ang mga mata kay Lin Moyo, at pag-ulong na sumigaw, pangahas. Nagmamadaling sinabi ni Dongfang Jiao, ika-6 na tiyo, kasalanan niya kaya nararapat lang sa kanya yan. Pagkatapos ay nagmamadali niyang sinabi kay Lin Moyo, ito ang aking ika-6 na tiyuhin, si Dongfang mo. Natatakot siyang mag-away ang dalawa. Kung magkagayon, talagang hindi na mailigtas ang sitwasyon. Bahagyang natigilan si Dongfang mo. Kahit paano, hindi niya inaasahan na ganito ang sasabihin ni Dongfang Jiao. Ang binatang nasa harapan niya, ano ba talaga ang kanyang pagkakakilanlan? Si Dongfang Shan ay kapatid ni Dongfang Jiao. Bagamat hindi sila tunay na magkapatid, paano man tingnan, isa siyang prinsipe. Ang mga miyembro ng maharlikang pamilya ay dapat magkaisa. Bakit niya pinoprotektahan ng isang tagalabas? Hindi na nagpatuloy sa pag-atake si Lin Moyo. Ang Soul Flame ay patuloy pa ring nagliliyab sa kanyang palad, tila maaaring umatake anumang oras. Medyo gaman ang pakiramdam ni Dongfang Shan. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nang ahas sumigaw. Tumingin siya kay Lin Moyo na may mga matang puno ng galit, kasabay ng takot. Masyadong nakakatakot ang taong ito. Hindi pa siya nakakatagpo ng ganitong tao. Hindi pa nagsasalita ay umaatake na, at ang kanyang mga skill ay napakakaiba pa. May mga dumating pa. Isang grupo ang lumipad palapit. Sa isang iglap, puno na ng tao ang himpapawid. Lahat ay miyembro ng maharlikang pamilya, walang eksepsyon. Lahat ay peak-level professionals na nasa level 70 dagdag. Ang malalakas na aura ay tumagos sa kalangitan, bumabalot sa buong palasyo. Ang pagdating nila ay nagpalakas ng loob ni Dongfang Shan. Muli siyang sumigaw ng kung ano-ano, tapos ka na. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang prinsipe. Nangangahas kang saktan ako? Ano ka ba? Hindi pa natatapos ang kanyang salita, muli siyang sumigaw sa sakit at bumagsak sa lupa, walang tigil sa pagsigaw. Napahampas si Dongfang Jiao sa kanyang noo. Talaga namang makakalimutin. Naghahanap ka ba ng kamatayan? May ilan na nagsisigawan, ngunit hinaranggan sila ni Dongfang Jiao sa harap ni Lin Moyo, kaya hindi sila makakilos. Sinabi ni Dongfang Jiao, ang pangalan niya ay Lin Moyo. Disipulo siya ng Mad God at White God. Siya ay banal na general. Nang masabi ang mga salitang ito, lahat ay natigilan. Ang binatang ito, banal na general pala? Sa sandaling ito, saka lamang nila napansin ang lilang sagisag ng sundalo sa balikat ni Lin Moyo. Kanina, hindi nila ito pinansin. Ngayong nakita nila ito, lahat sila ay agad na nagbago ang ekspresyon. At disipulo pa ng Mad God at White God? Anumang pagkakakilanlan ng kunin ay sapat na para mangha ang mga tao. Lalo na ang pagkakakilanlan bilang banal na general, ang katayuan ay sapat na para makapantay sa God-level expert. Ang sakta ng isang banal na general, wala pa silang ganitong katapangan. Kahit sila ay miyembro ng maharlikang pamilya, hindi nila kayang pasanin ang mga kahihinatnan nito. Mabilis silang bumaba.
Mabilis na ikinwento ni Dong Fangjiao ang nangyari. Lahat ay sunod-sunod na bumati kay Lin Moyo, napakaganda ng kanilang ugali. May isang sumulyap kay Dong Fengshan at nagsabi, ang banal na general ay pusa, o walang kwentang tao. Talagang naghahanap ka ng kamatayan. Ang banal na general ay hindi maaaring insultuhan. Kahit ang pinuno ng bansa, Qiu Sichu, Emperor, ay narito, kailangang maging magalang sa banal na general. Ano ka ba? Una, wala kang nagawang karangalan. Pangalawa, wala kang naiambag. Dala mo lang ang pagkakakilanlan bilang prinsipe. Sino ang nagbigay sa iyo ng ganitong katapangan para insultuhan ang banal na general? Ang mga naririto ay mga nakakatanda ni Dong Fengshan. Karamihan ay dating nasa militar. Alam nila kung ano ang posisyon ng banal na general sa militar. Kung may mangyari kay Lin Moyo dito ngayon, huwag nang banggitin sina Bai Yiwen at Yan Guangsheng, wala pang isang araw, ang hukbo ay babalik mula sa Yuan battlefield para pumatay. Wala silang pakialam kung ikaw ay miyembro ng maharlikang pamilya o hindi. Sa mata ng mga sundalo, ang banal na general ang kanilang langit. Nanginginig si Dong Fengshan sa gitna ng mga paninisi, hindi nang ahas sumagot ng kahit anong salita. Sino ba kasing nagsabi sa kanya na walang mata at hindi nakikinig? Binubuksan ang bibig para saktan ang iba, ang resulta, siya mismo ang napahamak. Malamig ding tiningnan ni Dong Fangjiao ang kapatid niyang ito sa angkan. Ang taong ito, mas marami pang nagagawang masama kaysa mabuti. Kung hindi pa medyo nagpigil si Lin Moyo, kung agad niya itong pinatay, hindi niya alam kung paano ito matatapos. Umalis si Dong Fengshan, pinalayas ng ilang nakakatanda. Ngumiti si Dong Fangjiao at nagsabi, Lin Moyo, pasensya na kanina. Tinawag niya ito ng direkta sa pangalan, nais gamitin ang paraang ito para medyo mapalapit ang relasyon, para magmukhang medyo magkakilala sila. Tutal, ilang beses na rin silang nag-usap. Pilit na maituturing na mayroon silang normal na relasyon bilang magkaibigan. Sinabi ni Lin Moyo, ang sinabi ko kanina, pumapayag ka ba? Ang tungkol kay Dong Fengshan, hindi na ito pinag-aksayahan ng isip ni Lin Moyo. Sa kanyang mga mata, si Dong Fengshan ay isa lamang hamak na tao, hindi karapat-dapat pansinin. Ano ang prinsipe o hindi prinsipe? Wala itong halaga kay Lin Moyo. Kasabay nito, wala siyang balak gamitin ang pangyayaring ito para tumawad. Sa ngayon, gusto lamang niyang pumasok sa Electro Element Dungeon, kumpletuhin ang pag-upgrade nito, pagkatapos ay kunin ang mga bagay na dapat niyang makuha. Natuwa si Dong Fangjiao sa kanyang puso, sunod-sunod na nagsabi, "Siyempre papayag ako. Siyempre papayag ako." Hindi na nagsalita pa ng dagdag si Lin Moyo. Lumingon at direktang pumasok sa piitan. Nang makitang pumasok si Lin Moyo, saka lamang nakahinga ng maluwag si Dong Fangjiao. Ang ilang tao rito ay labis na nagtataka. Ano ba talaga ang pinagkasunduan ni Dong Fangjiao kay Lin Moyo? Ikinwento ni Dong Fangjiao ang kasunduan nila ni Lin Moyo. Mga tiyo, mga tita, ganito po ang naging desisyon ni Jiaoer. Sa tingin po ninyo, tama po ba o mali? Walang pag-aalinlangan na sinabi ng ilan, kung talagang kaya ni Lin Moyo na i-upgrade ang piitan, ano naman kung hayaan siyang salakayin ito ng ilang beses? Oo nga, ang piitan ay nandito lang naman, hindi masisira kahit ilang beses salakayin. Ano kaya ang iniisip ng Dong Fengshan na iyon? Hindi marunong kumilala ng mabuti sa masama, binubuksan ang bibig para saktan ang tao. Mabuti na lang hindi pinatulan ni banal na General Lin. Kung hindi, direkta na siyang pinatay ng walang paliwanagan. Lahat sila ay tanggap ito. Kahit pa talagang pinatay ni Lin Moyo si Dong Fengshan, tanungin mo sila, mangangahas ba silang patayin si Lin Moyo? Huwag nang sabihin ang pagpatay, kahit ang saktan siya, hindi sila tiyak na mangangahas. Dahil ang bagay na ito ay kasalanan ni Dong Fengshan na hindi marunong pumili ng salita. Ang banal na general ay hindi maaaring insultuhan, ay hindi basta sinasabi lang, kundi mga salitang nakatatak sa puso ng bawat sundalo. Hanggat ikaw ay sundalong, sumabak na sa digmaan, maaalala mo ang mga salitang ito sa iyong puso. Dahil sa banal na general kaya napanatili ang mapayapang pamumuhay ng lahi ng tao ngayon. May isang nagmungkahi, pakiramdam ko, masyadong naging magaan ang buhay ni Dong Fengshan.
Dapat siyang ipadala sa militar para magsanay ng kaunti. Oo, level 45 na siya. Hindi masama kung magsanay sa militar. Pagpasyahan na natin ito. Bagamat ang ating maharlikang pamilya ay walang kapangyarihan sa militar, hindi naman problema ang magpasok ng tao. Paano kung mamatay siya sa battlefield? Ano ang paano? Kung mamatay, edi namatay. Mas mahalaga ba ang buhay ng miyembro ng maharlikang pamilya kaysa sa iba? Sila pwedeng mamatay, tayo hindi. Huwag nating kalimutan ang mga turo ng ating mga ninuno. Masyadong naging maganda ang buhay ngayon. Pakiramdam ko, sa hinaharap, lahat ng mga anak at apo ng ating maharlikang pamilya ay dapat pumasok sa militar. Ang mga taong ito ay nagsimulang mag-usap, ang saklaw ay palawak ng palawak. Si Dongfang Zhao sa tabi ay natulala habang nakikinig. Tila ang bagay na ito ay umunlad sa direksyong hindi na makontrol. At ang pinagmulan ng lahat ng ito ay malinaw na si Dongfang Shan. Marahil, kamumuhian si Dongfang Shan ng karamihan sa mga anak at apo ng maharlikang pamilya. Kung hindi dahil sa kanyang bibig na hindi marunong pumili ng salita, ang buhay na, upo at kumain habang naghihintay mamatay, ng ilang anak at apo sa maharlikang pamilya ay napaka-komportable sana. Ngayon, tapos na ang magagandang araw. Walang pakialam ang militar kung ikaw ay anak o apo ng maharlikang pamilya. Pantay-pantay ang trato sa kanila. Alam ito ni Dongfang Zhao. Siya mismo ay nanatili sa militar ng maikling panahon. Ang Electro-Element Dungeon ay pinangalan ng Lambak ng Kidlat, Son Sisi Tiachop. Sa loob ay isang karagatan ng kidlat, Lidin Haiduang. Nasaksihan ni Lin Moyo ang iba't ibang uri ng kidlat. Mga ulap na may kuryente, may tik din, sa himpapawid na nagpapakawala ng mga kidlat. Mayroon ding kidlat na nagiging dagat ng kidlat, lihay, parang ulap na bumabagsak sa lupa. At mga bolang kidlat, Tiachop Hansiyu, na gumugulong-gulong sa lupa. Pagkapasok ni Lin Moyo sa piitan, sinalubong siya ng ganitong mga uri ng kidlat. Sa isang iglap, tinamaan siya ng mahigit 10 kidlat. Ang bone armor sa kanyang katawan ay napakatibay, hinaharangan ang mga kidlat. Sa pamamagitan ng impormasyong ibinigay ni Dongfang Zhao, naunawaan ni Lin Moyo na ang bawat kidlat na tumatama sa kanya ay isang electrotype na halimaw. Ang mga halimaw na lumulutang sa hangin ay tinatawag na ulap ng kidlat. Ang dagat ng kidlat ay binubuo ng maraming espiritu ng kidlat. Ang mga gumugulong sa lupa ay tinatawag na bolang kidlat. Sa mga ito, ang bolang kidlat ang may pinakamalakas na atake. Ang bone armor ay pinakamatindi ang reaksyon dito. Ang kanilang mga level ay mula 46 hanggang 47. Hindi sila inatake ni Lin Moyo, hinayaan niyang atakihin siya. Iniisip niya ang impormasyong ibinigay ni Dongfang Zhao. Sinubukan na ng maharlikang pamilya ang iba't ibang paraan. Kung gayon, paano pa kaya maaaring ma-upgrade ang piitan? Hindi ginalaw ni Lin Moyo ang mga halimaw sa piitan. Ang pag-upgrade ng piitan ay nangangailangan ng maraming kondisyon para ma-trigger. Ang paglipol sa mga halimaw sa pinakamabilis na paraan ay isa lamang sa mga posibilidad. Ang Fire God Shrine at Water God Courtyard ay gumamit ng ganitong paraan para ma-trigger ang pag-upgrade. Ang Whirlwind Plains Dungeon naman ay hindi ganoon. Ito ay nangangailangan ng paglipol sa lahat ng halimaw sa kapatagan, walang dapat matira. Kahit ang mga halimaw sa pinakatagong sulok ay kailangang hanapin at patayin. Saka lamang na-trigger ang pag-upgrade ng piitan. Ang Light Element Dungeon ang pinakakakaiba. Wala itong konsepto ng pag-upgrade. Hanggat kaya mong tiisin ang pagsabog ng Light Element, magtatagumpay ka. Ngunit ngayon, sa Electro Element Dungeon, puro kidlat na naging mga halimaw at espiritu ang nasa paligid. Pansamantalang hindi alam ni Lin Moyo kung saan magsisimula. Subukan na lang. Bagamat sinubukan na ng maharlikang pamilya ang paraan ng paglipol sa malaking bilang ng halimaw sa maikling panahon, ang bilis nila ay tiyak na hindi kasing bilis ko. Ang piitang ito na may nightmare difficulty ay 6 na tao lamang ang maaaring pumasok. Gaano man kabilis ang pagpatay nila ng halimaw, hindi ito mas bibilis kaysa sa Undead Legion na may mahigit 10,000 miyembro. Isang kaisipan lang, lumitaw ang Undead Legion sa piitan. Kasabay nito, naglunsad sila ng atake.
20 sangay ng Undead Legion, bawat isa ay may 600 skeleton. Kasama rito ang Berserker Skeleton Warrior, Mage, at Sharpshooter, bawat isa ay may 200. Sa kabuuan, 12,000 skeleton. Pagkalitaw ng Undead Legion, nagsimula na silang sumulong. Ang terrain ng piitan ay isang lambak. Ang lalim ay hindi malaki. Ang lapad ng bakana ng lambak ay mga 5,000 metro lamang. Mabilis na nilipol ng mga skeleton ang mga electro-element. Monsters. Kinakalkula ni Lin Moyo, hindi nagtagal, naging walang laman ang bakana ng lambak, wala nang natirang halimaw. Nang matapos ang lahat, 10 minuto pa lang ang lumipas. Ang mga elemental monsters ay walang bangkay, kaya hindi magamit ang corpse explosion. Ang bilis na ito ay sukdulan na. Ayon sa pagtatansya ni Lin Moyo, kung isang team ng 6 na tao ang gagawa nito, aabuti ng hindi bababa sa 3 hanggang 4 na oras bago malipol ang lahat ng halimaw. Siya ay hindi bababa sa ilang dosenang beses na mas mabilis kaysa sa kanila. Kung kahit ganito ay hindi pa rin matrigger ang pag-upgrade, patunay na ang Lightning Valley Dungeon na ito ay hindi gumagamit ng bilis ng pagpatay ng halimaw para matrigger ang pag-upgrade. Hindi rin ito tulad ng Whirlwind Plains na kailangang lipulin ang lahat ng halimaw. Ngayon, nalipol na niya ang mga halimaw sa labas ng lambak. Nagawa na rin ito ng maharlikang pamilya dati, lahat ay walang silbi. Tiningnan ni Lin Moyo ang pasukan ng lambak. Mula sa loob ng lambak ay may mga tunog ng kulog na lumalabas. Sa pagkakataong ito, hindi ito mga halimaw ng piitan, kundi totoong kulog at kidlat. Bagong skill, mga pakpak ng kidlat, Litian CDC. Batay sa impormasyong ibinigay ni Dongfang Zhao, pagkapasok sa lambak, hindi magtatagal ay makakatagpo ng 100. Kahit anong daan ang piliin, sa huli ay makakalabas din sa lambak. Pagkapasok sa 100, may mga kidlat na babagsak. Napakalakas ng atake ng mga kidlat na nagiging dahilan para ang buong team ay maaari lamang sumulong ng tuloy-tuloy, hindi maaaring umatras. Ito ang impormasyon mula sa pamilyang Dongfang. Sinubukan na nilang daanan ang bawat landas, ngunit ang resulta ay pawang walang silbi. Sa loob ng maraming taon, lahat ng posibleng paraan ay nasubukan na nila. Talagang wala na silang magagawa pa. Mabilis na nakarating si Lin Moyo sa 100. 6 na 100 ang lumitaw sa harap niya. Sa himpapawid, dumadagundong ang kulog. Sa likuran niya ay makapal na kidlat. Wala na siyang daan pabalik. Ang lugar kung saan bumabagsak ang kidlat ay dahan-daang gumagalaw pasulong, hindi na siya binibigyan ng maraming oras para pumili. Ilang minuto pa, tatamaan na siya ng kidlat. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Lin Moyo. Hindi kaya ganito? 6 na 100, 6 na propesyonal. Bawat isa ay kailangang mag-isang tahaki ng isang landas hanggang dulo. Ngunit sa team, ang support at healer ay walang combat power, paano sila lalaban? O baka naman hindi nila kailangang lumaban sa mga halimaw, kailangan lang nilang tapusin ang daan. Ang support at healer ay maaaring gumamit ng crowd control skills. Bagamat mapanganib, hindi naman imposible. Naramdaman ni Lin Moyo na marahil ay hindi mali ang kanyang iniisip. Subukan natin. Isang team ng 6 na skeleton mage ang sumugod sa isang 100. Siya ay nag-iisa lamang, ngunit mayroon siyang Undead Legion, kaya niyang sabay-sabay na tahakin ang 6 na landas. Ang mga electro-element monsters ay may immunity sa parehong electro-element at physical attack. Ang mga Berserker Skeleton Warrior ay ganap na walang silbi dito. Ang mga Divine Sharpshooter ay may kaunting gamit. Tanging ang mga mage ang may malaking magagawa dito. Ang mga halimaw sa 6 na 100 ay sabay-sabay na pinatay, patuloy na sumusulong patungo sa labasan ng lambak. Bagamat ganito ang hula ni Lin Moyo, hindi naman kinakailangang patayin lahat ng halimaw sa daan. Ngunit pinatay pa rin niya lahat, total, hindi naman ito gaanong umuubos ng oras. Sa likuran niya, ang dagandong ng kulog at kidlat ay patuloy na sumusunod. Ang isang ordinaryong team ng propesyonal ay hindi mangangahas umatras, maaari lamang silang patuloy na sumulong.
Kung hindi, lalamunin sila ng kidlat. Medyo mahaba ang daan sa loob ng lambak. Tinahak ito ni Lin Moyo sa isang matatag na bilis hanggang sa dulo. Sa sandaling lumabas siya sa lambak, gumuho ang lambak. Ang buong lambak ay naging isang dagat ng kidlat, patuloy na umuugong. Hindi lamang sa loob ng lambak, kundi ang buong piitan ay nanginginig. Naging matagumpay. May kagalakan sa mga mata ni Lin Moyo. Sa wakas, nagsimula ng mag-upgrade ang piitan. Sa bulwagan sa labas, ang grupo ng mga matatanda mula sa maharlikang pamilya ay nag-uusap pa rin kung paano sanayin ang kanilang mga anak at apo. Biglang, mula sa loob ng piitan, may mga bugso ng liwanag ng kidlat na lumabas, nagpapaliwanag sa buong bulwagan. May mga liwanag pang ang tumama sa kanilang mga katawan, nagdulot ng panginginig. Masayang sumigaw si Dongfang Zhao, nag-upgrade. Talagang nag-upgrade na. Ang pag-upgrade ng Electro-Element Dungeon ay nangangahulugan din na maaaring makuha ang kristal ng elementong kidlat, Ketin Nguyen Tidin. Maraming alam na impormasyon ang mga tao sa maharlikang pamilya. Alam nila ang pagkakaroon ng mga elemental crystals. Ito mismo ang dahilan kung bakit nila sinubukang gawin ang lahat para ma-upgrade ang piitang ito. Ang aura ng pag-upgrade ng piitan ay kumalat ng malayo, halos umabot sa kalahati ng palasyo, nakaagaw ng pansin ng hindi kakaunting tao. Ilang segundo ang lumipas, si Dongfang Yi, ang emperor, ay lumitaw sa harap ng bulwagan. Nang makita niya ang napakaraming miyembro ng maharlikang pamilya dito, bahagya siyang natigilan. Anong nangyari? Sa grupo ng mga tao rito, hindi kakaunti ang mga nakakatanda kay Dongfang Yi. Bagamat ang kanilang katayuan at lakas ay hindi kasing taas niya, maaari pa rin silang mag-usap ng pantay. Ama, ganito po ang nangyari. Sa sandaling ito, muling ikinwento ni Dongfang Zhao ang lahat ng pangyayari. Maging ang tungkol kay Dongfang Shan ay sinabi niya. Walang anumang ipinakitang reaksyon si Dongfang Yi tungkol dito. Wala siyang pakialam sa pagkakabugbog kay Dongfang Shan. Ang ganitong klaseng tanga, nararapat lang na mabugbog. Mabuti na lang hindi namatay. Sinabi ni Dongfang Yi, kung gayon, si banal na General Lin ay nasa loob ng piitan ngayon. Hindi naman kayo pumasok doon, hindi ba? Sinabi ni Dongfang Zhao, hindi po kami pumasok. Tumango si Dongfang Yi, mabuti kung hindi kayo pumasok. Ang bagay na ipinangako ay dapat tuparin. Tutal, marami pa. Namang oras, hindi naman tatakas ang piitan. Sa hinaharap, kung gusto ninyong salakayin ninyo. Sa ngayon, hayaan ninyong magpakasawa si banal na General Lin sa pagsalakay. Ganito rin ang iniisip ni Dongfang Zhao. Sa sandaling ito, hinayla ng mga tiyuhin ni Dongfang Yi ang emperor at nagsimulang pag-usapan ang tungkol sa pagpapadala ng mga anak at apo sa militar para magsanay. Bagamat ang maharlikang pamilya ay may sariling paraan ng pagpapalaki sa mga anak at apo, ito ay pag-level up lamang, hindi katulad ng pagsasanay sa militar o sa battlefield. Sa grupo ng mga tao rito, mahigit kalahati ang dating nasa militar. Maging si Dongfang Yi ay dating nasa militar din, sumali sa hindi kakaunting laban, pumatay ng mga demonyo. Lubos na sinusuportahan ni Dongfang Yi ang kanilang ideya. Ang bagay na ito, pagpasyahan na natin. Hindi mapigilan ni Dongfang Zhao na mag-alay ng 3 segundong katahimikan para sa kanyang mga kapatid sa maharlikang pamilya. Tapos na ang kanilang magagandang araw. Kung makakaligtas ba sila pabalik mula sa militar ay mahirap sabihin. Kung may sisihin si Dongfang Shan. Siya ang hukay ng hukay para sa inyo. Nakumpleto na ang pag-upgrade ng piitan, muling naging tahimik. Pagkatapos gumuho ang lambak, ang nabuong dagat ng kidlat ay lalong naging marahas, ang lakas ay mas malaki ng maraming beses. Tiningnan ni Lin Moyo ang dagat ng kidlat. Nakita niya ang isang hiyas, NGOC, sa loob nito. Ang hiyas ay lumulutang sa dagat ng kidlat. Kung hindi titingnang mabuti, tiyak na mapapalampas ito. Ngunit kahit makita pa, kung ibang profesional ito, 9 sa 10 pagkakataon ay hindi ito makukuha. Sa ganitong antas ng kidlat na bumabagsak, kahit isang knight na naka-maximum defense ay hindi makakatagal ng higit sa 5 segundo. Isinuot ni Lin Moyo ang bone armor, kalmadong pumasok sa bagyo ng kulog at kidlat.
Ang makakapal na kidlat ay tumatama sa katawan ni Lin Moyo. Ang liwanag ng kuryente ay kumikislap sa labas ng bone armor. Ang buong katawan ni Lin Moyo ay naglalabas ng asul na liwanag ng kuryente. Ang atake ng kidlat ay hindi mahina, lalo na ngayong ang piitan ay na-upgrade na sa Hell difficulty. Sa pamamagitan ng reaksyon ng bone armor, halos mahulaan ni Lin Moyo ang antas ng lakas ng atake ng kidlat. Ngayon, lubos na niyang nauunawaan ang iba't ibang propesyon. Ang isang level 50 dagdag knight na may maximum defense ay mangangailangan ng hindi bababa sa 2 pang healer para makuha ang hiyas mula sa dagat ng kidlat. Naglakad si Lin Moyo papunta sa gitna ng dagat ng kidlat, iniabot ang kamay at kinuha ang hiyas. Sa sandaling hawakan niya ito, agad na nagkagulo ang dagat ng kidlat. Hindi mabilang na liwanag ng kidlat mula sa lahat ng direksyon ang pumasok sa hiyas. Sa isang iglap, naglaho ang dagat ng kidlat. Ang hiyas ay naglabas ng matingkad na asul na liwanag. Sa loob nito, may gumagalaw na liwanag ng kidlat, napakaganda tingnan mula sa labas. Batong hiyas ng kidlat, Thakay Tia Chop, permanenteng binabawasan ng 50% ang pinsala mula sa electro element. May pagkakataong makakuha ng isang electro-type skill. Huminga ng malalim si Lin Moyo at inactivate ang batong hiyas ng kidlat. Muling naging taong kuryente ang kanyang buong katawan. Malaking bilang ng kidlat ang bumagsak sa paligid, sunod-sunod na lumilikha ng mga nasunog na butas sa lupa. Tungkol sa electro-type skill, hindi niya ito pinilit. Ang mapataas ang kanyang electro-element immunity ng 50% ay napakaganda na. Isang minuto ang lumipas, ang liwanag ng kuryente na bumabalot kay Lin Moyo ay walang senyales na humihina, sa halip ay lalo pang lumalakas. Pagkatapos nito, lahat ng kidlat ay nagtipon sa likuran ni Lin Moyo, bumuo ng isang pares ng malalaking pakpak. Nakuha ang skill, mga pakpak ng kidlat, Li Tian Chi DC. Mga pakpak ng kidlat, nagtataglay ng kakayahang lumipad sa loob ng 1 minuto. Ang cooldown ay 10 minuto. Nawala ang liwanag ng kidlat. Isang ekspresyon ng pagkagulat at kagalakan ang lumitaw sa mukha ni Lin Moyo. Hindi niya inaasahan na talagang na-master niya ang bagong skill, mga pakpak ng kidlat. Mukhang maganda pakinggan. Bagamat 1 minuto lang makakalipad, sa huli, kaya pa ring lumipad. Hindi niya alam kung gaano kabilis. Nang maisip niya ito, agad niyang inactivate ang skill. Nang tumunog ang kuryente, swish. Swish, isang pares ng pakpak ng kidlat na may lapad na mahigit 5 metro ang lumitaw sa likuran ni Lin Moyo. Pagkatapos, hindi nakita kung paano gumalaw ang mga pakpak, ngunit biglang lumipad si Lin Moyo. Tiningnan niya ang lumiliit na lupa at ang mga bakas na iniwan ng pagguho ng lambak. Agad siyang lumipad pataas ng 1,000 metro, parang instant teleportation. Napakabilis. Ang distansyang 1,000 metro, wala pang 1 segundo. Sa ganitong bilis, naramdaman ni Lin Moyo na kaya niyang umatake kung gusto niyang umatake, tumakas kung gusto niyang tumakas. Sa loob ng 1 minuto, sapat na para makatakbo siya ng 180 kilometro. Isa na namang malaking nakuha ito. Kinontrol ni Lin Moyo ang mga pakpak ng kidlat, lumipad sa himpapawid na may pagkagulat at kagalakan, ninanamnam ang kasiyahan ng mabilis na paglipad. Makapal na ulap ng bagyo at dumadagundong na kidlat sa piitan. Si Lin Moyo ay paulit-ulit na lumipad sa pagitan ng mga ulap na ito. Ang mga pakpak ng kidlat ay maaari pa ring lumipad sa loob lamang ng 1 minuto. Mula sa nakaraang sitwasyon, ang Comprehensive Talent Amplification ay may epekto sa pagpapalakas ng karamihan sa mga skill. Mayroon lamang ilang skill na walang pagtaas, tulad ng skill na malakas na sundalo na nabuo ng Primordial Rune, at pati na rin ang Blessing of Light na dala ng Luminous Gem, ay walang kaukulang pagtaas. Kung sasabihin ang skill na ito ay hindi maaaring lumakas dahil dala ito ng gem, ngunit ang Extreme Poison Gem naman ay may amplification. Napakakakaiba. Nag-isip ng matagal si Lin Moyo ngunit hindi niya maintindihan ang dahilan. Sa huli, hindi na lang niya ito inisip pa, hinayaan na lang ang lahat na mangyari ng natural. Sa unahan ay isang latian-latian ng kidlat, THMLY din. Bawat latian ay parang mga lawa na may iba't ibang laki, magkakasamang nasa harapan.
Sa pagitan ng mga latian ay bumubuo ng isang palikulikong daan. Sa loob ng latian, nagkukrusan ang mga kidlat, nagpapatalsik ng putik. Maging sa daan o sa ilalim ng latian, may malaking bilang ng mga halimaw. Butikin ng latian ng kidlat, THNLN Litrak, Hell Difficulty Elite Monster. Level 47. Lakas, 40,000. Agility, 20,000. Spirit, 40,000. Constitution, 50,000. Skill, Lightning Attack. Katangian, Electro-Element Damage Reduction 50%, Physical Damage Reduction 50%. Enhanced Speed. Hindi na lamang sila mga Electro-Element monsters na ganap na immune sa physical damage. Para kay Lin Moyo, ang mga Berserker Skeleton Warrior at Divine Sharpshooter ay parehong maaaring magamit. Tungkol naman sa mga attribute na ito ng halimaw, hindi ito itinuturing ni Lin Moyo na masyadong malakas. Sumugod ang Undead Legion sa latian ng kidlat. Ang mga Berserker Warrior ang bahala sa lahat ng halimaw sa daan. Ang mga Mage at Divine Sharpshooter naman ang humarap sa mga halimaw sa loob ng latian. Ang latian na ito ay may lalim na mga 10 kilometro. Nang nasa himpapawid siya kanina, kaya niyang lampasan ang latian na ito. Ngunit hindi ito ginawa ni Lin Moyo. Kung lilipad siya ng diretso, tiyak na may mapapalampas siyang bagay. Sinabi sa kanya ng kanyang nakaraang karanasan na sa Electro-Element Dungeon na ito, bukod sa batong hiyas ng kidlat, tiyak na mayroon pang isang susi at isang bagay na maaaring gumising sa Electro-Divine Spirit. Tungkol naman sa mga fragment ng Electro-Element Crystal, hanggat mapapatay niya ang huling boss, makukuha niya ito, hindi na kailangang paghirapang hanapin. Alam na alam ni Lin Moyo, lalo na ang susi at ang bagay na panggising sa Electro-Divine Spirit. Ngunit ang mga bagay na iyon ay maaari lamang makuha ng isang beses. Hindi siya sigurado kung makukuha niya ang dalawang item na ito sa unang pagpasok. Kaya nga niya ginawa ang kahilingang iyon, hindi pwedeng pumasok ang ibang tao bago siya makontento sa pagsalakay. Sumusunod sa daan sa gitna ng latian, naglakad si Lin Moyo pasulong habang tumitingin sa paligid para maghanap. Hindi niya pinalampas ang anumang detalye. Hindi nagtagal, nakarating ang Undead Legion sa gitna ng latian. Dito ay may isang napakalaking latian ng kidlat, mas malaki kaysa sa lahat ng maliliit na latian. Sa gitna ng latian ng kidlat, puno ng mga ulap ng bagyo, walang tigil na bumabagsak ang kidlat sa isang tiyak na punto sa gitna. Nakita ni Lin Moyo ang isang halaman, siko, sa gitna ng mga kulog at kidlat. Nang tingnang mabuti, natuklasan ni Lin Moyo na ang halamang ito ay hindi tinatamaan ng kidlat, kundi ang halaman mismo ang naglalabas ng kulog at kidlat, bumubuo ng mga ulap ng bagyo. Nang makita niya ito, naalala ni Lin Moyo ang bulaklak na bato ng Diyos ng Apoy, Faho Kuwaho THN, sa Fire God Shrine Dungeon. Nahanap ko na, nang maisip ito, ang cooldown ng mga pakpak ng kidlat ay tapos na. Agad itong binuksan. Isang pares ng pakpak na may dalang kidlat ang lumitaw sa kanyang likuran, dinala si Lin Moyo patungo sa maliit na halaman. Sa isang iglap, nakarating si Lin Moyo sa himpapawid sa itaas ng maliit na halaman. Iniabot niya ang kanyang kamay para sunggaban ito. Isang nakakatakot na liwanag ng kidlat ang tumama sa langit. Isang higanteng kamay ang lumabas mula sa liwanag ng kidlat at malakas na tumapik kay Lin Moyo. Matagal nang inaasahan ito ni Lin Moyo. Normal lang na may halimaw na nagbabantay sa maliit na halaman. Ang higanteng kamay na may dalang liwanag ng kidlat ay sumugod. Bahagyang yumanig ang mga pakpak ng kidlat ni Lin Moyo, at biglang bumilis ang kanyang bilis para umiwas. Pagkatapos ay mabilis siyang nagbago ng direksyon sa gitna ng himpapawid. Lumipad siya paikat sa higanteng kamay at isang kamay ang sumunggab sa maliit na halaman. Ang maliit na halaman sa kanyang kamay ay kumislap ng nakakatakot. Naliwanag ng kidlat at tumunog ng dam. Dam! Ang bone armor ay nagliwanag ng husto. Kahit may bone armor na humaharang, naramdaman pa rin ni Lin Moyo ang lakas ng liwanag ng kidlat. Kahit isang knight, malamang ay malubhang masasugatan sa lugar na iyon. Ngunit kung iisipin ng ibang mga team, hindi nila maiisip ang ganitong paraan. Tiyak na lulutasin muna nila ang nagbabantay sa maliit na halaman bago kunin ito.
Sa sandaling bunutin ni Lin Moyo ang maliit na halaman, nagkagulo ang latian ng kidlat. Hawak ni Lin Moyo ang maliit na halaman ng mahigpit at mabilis na tumakas patungo sa kalangitan.